Eto po mga pag-uusapan natin habang tayo po ay naghihintay ng ating mga kapanalig. Eto po muna, no, ang sinabi nito pong si ay ngayon po ay kasalukuyan po na sumuko na po si Ramon Bong Revilla Jr. dito po sa otoridad, no. Good morning, Sandy Escolano. Sumuko na po si Ramon Revilla. At nagtataka lang po tayo, no? Bakit po pag mga kaalyado ni BBM, napupunan niyo po ba? Wala muna tayo sa kaso ni Bong Revilla. Pag po mga kaalyado ni BBM, bakit hindi po binabanggit ng mga media? Ramon Revilla, kaalyado ni BBM, kapartido ni Martin, nahuli o sumuko na sa kasong ganun. Bakit po pag nagpa-picture lang kay Duterte, hindi nyo ba napupuna? Pag may nagpa-picture lang kay Duterte, Duterte supporters, di umano ay pinuno ng Pogo. Duterte supporters, di umano ay, putya, akala mo, appointee ni Duterte. Ha? Pag may kaugnayan kay Duterte, kahit nagpa-picture lang, isisingit yung mga Duterte, di ba? Pero pag mga katulad po ni Bong Revilla, hindi lang po to simpleng kaalyado ng Pangulo, tumakbo pa po to under ng administration party, nung nagdaang eleksyon. Kaya takang-taka tayo rito mga kapatid, dito sa mga pagbabalita ng ating mababait na taga-media. Pag mga kriminal na nagpa-picture lang kay Tatay Digong, iugnay talaga kahit walang kinalaman Makakahanap ng, alam nyo naman mga tao, mga kapatid, alam nyo po mga tao, marami pong Duterte. Hindi lang po mababait ang supporter ni Duterte, pati po, meron din pong mga kriminal. Parang hindi mo po mapipili yan, di ba? Alam ka na siya, yung mga kriminal po, bawal pong iduluhin si Duterte, di ba? May nakita po nagpa-picture kay BP Sara. Supporter ni BP Sara. Tirador ng mangga. Mga tipo bang ganun. Pero eto po, wala po nagdudugtong kay Bong Revilla na ito po ay hindi lang po kaalyado simple, no? Kapartido pa to ni Martin. Ibang klase talaga sa mga pagre-report, no? Pero yung mga hindi natin kilala, na may picture lang po ni Tatay Digong dahil napunta ng Davao minsan, nakapagpa-picture. Supporter ni Digong. O kaya yung malulupit, yung meron lang meron lang suot na t-shirt di ba? T-shirt na Duterte. Okay, mga katanders. Mag-ipon-ipon na tayo. Mag-ipon-ipon na tayo dito. Sa mga wag naman ganun. Hindi naman to exclusive na pantanders lang. Welcome din dito po dito yung mga 30 pababa. Hindi lang po 30 pataas ang welcome dito. Kung kayo po ay gusto po ninyo ng mga makabuluhang diskusyon tungkol po sa politika, welcome na welcome po kayo rito sa Badong Aratilis live na live. Araw-araw, mayat maya. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito pong mga balita. Unahin na po natin tong sinabi ni BP Sara. Ito po. Ang sabi po ni BP Sara, it's all about money. Pera-pera lang. Hindi na raw ikinagulat ni BP Sara Duterte ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban sa kanya kapag natapos na ang 1-year ban sa Pebrero, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Sa kanyang pahayag, inaasahan niya na mauuwi lamang umano sa parehong senaryo ang muling paghahain ng reklamo na ayon sa kanya ay tila ginagawang fundraising ng ilang miyembro ng House
of Representatives ang proseso ng impeachment. Grabe naman, BP Sara. Ginagawang fundraising. Magiging katulad lang din yan noong nakaraang ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives, yung pagpirma nila sa impeachment. Ayan po ay sinabi ni BP Sara. So handa na po ang kampo ni BP Sara anuman ang isampa nilang impeachment complaint laban po kay BP Sara dito po sa darating na Pebrero. Kung di ako nagkakamali, Pebrero 6. Matatapos na po ang 1-year ban, no, ng bawal magsampa ng impeachment. Pwede na po at sasamantalahin po yan, Chuck, dahil ayon nga po sa mga pronouncement ng mga DDH o Duterte diehards haters, ay ito raw pong 2026 ang tunay na labanan. Kung pababagsakin nila si BP Sara, it's now or never. Ngayon pong 2026, dahil pagdating daw po ng 2027, wala na po, no? Tablado na po yung mga impeachment na yan. Kaya ngayon po, it's now or never, do or die. Pag hindi po sila nagsikilos para pabagsakin si BP Sara ngayon, ay sorry na lang sila. Sorry na lang po ang mga Duterte diehard haters. Okay, pag-usapan din po natin, no? Yan po ang sinabi ni BP Sara. At tayo po'y naniniwala sa mga sinabi niya dahil mismong malapit sa Pangulo ang nagsabi nun na may bayad ang pirma ng mga congressman last year. Ang tanong, may pambayad pa ba sila? Ang tanong, para sa mga congressman na gustong pumirma, hindi ba sila natatakot sa negative rating ng kanilang kakampihan? Hindi ba sila natatakot na yung binabalak nilang i-impeach ay napakalaki ng posibilidad na maging presidente ng Pilipinas? Yan. Okay. So, sa tingin ko naman, wala na pong epekto yan. Yung hindi na po iniinda ng mga Duterte yan, pati po yung anuman ang kahinatnan ng impeachment kay BBM, wala namang epekto po yan sa mga Duterte, no? May malaki po epekto niyan kay BBM, kaya nga takantaka tayo, no, sa kampo ni BBM. Nasa inyo na lahat ng kapangyarihan, kakampi nyo na lahat ng mga oligarko, kakampi nyo na lahat ng media, majority ng media. Iilan na lang po yung tapat na nagbabalita, katulad ng SMNI, paminsan-minsan yung Net25, no? Talagang ganyan ang buhay. Walang iwanan kay BP Sara. Impeach man nila na impeach, hindi nyo po mauubos ang mga Duterte. Ano man ang mangyari kay BP Sara, meron pa po kaming baste, meron pa po kaming pulong. Huwag kayong mag-alala. Pero syempre, mas gusto natin na si BP Sara talaga ang mamuno. Siya talaga yung pambato natin pagdating po ng 2028 elections. Yan. Okay, punta po tayo sa mga ibang balita. Sa iba pong mga balita, eto po, no? Nagsorry na po si Kiko Barsaga dito po kay nakakalungkot, no? Nagsorry na po kay Rason itong si Kiko Barsaga. Sa isa pong podcast nila Ramon Tulfo ay humingi po ng apology itong si Kiko Barsaga dito po sa ultra-bilyonaryo na si Enrique Rason. Ngayon, kung ano po ang rason niya, kung bakit siya humingi ng sorry, di ba? Ito lang po ang masasabi natin. Ang hirap po kalaban
ng isang Enrique Razon. Ang hirap po kalaban ng isang oligarko. Ang hirap po kalaban ng pinakamayaman tao sa Pilipinas. Susuko ka talaga eh. Kung hindi rin lang Duterte ang apelyido mo, hindi ko po pinangangatwiranan. Ano man po ang dahilan ni Kiko Barsaga, sana po gusto niya lang magpahinga, panandalian, at lalaban pa rin. Kasi nakakadala eh. Sinuportahan natin ang dami na pong ganyan, di ba? Sinusuportahan natin sabay pag nakaramdam na ng pressure, bumibitaw, no? Kamakailan lang. Kamakailan lang po ay matindi po yung suportang ibinigay natin. Dito po kay Razon, nagsorry kay Razon ang title. Talaga? Teka muna. Itatama po. Maraming salamat po. Yan ang mga gusto kong mga viewers. Para na itatama po natin. Ayun lang, hindi ko lang hindi ko lang alam kung paano natin itatama. Saan ba nakalagay yung lintik na Razon, nagsorry kay Razon pala. Dapat Kiko. Okay. Hayaan na po natin yan. Hindi ko po alam kung paano i-edit eh. Teka lang baka mawala pa tayo pag in-edit. Tuloy na natin. After na ng live, tsaka na tayo mag-edit ng ating ng ating pamagat. Razon. Nagsorry kay Razon. Alam nyo, hindi ko po, ako personally, hindi ko po, kumbaga, ang dami na po nating heartache dito po sa paglaban sa katiwalian sa pamahalaan. Ang dami na pong sama ng loob, no? Ayoko na pong makaragdag na sasama na naman ang loob ko kay Kiko Barsaga. Alam naman po natin kung gaano pa kabata ito. Alam naman natin na hindi pa po to, kumbaga, baptismo per niya po. Yung mga iba kinaya niya pero yung labanan mo yung pinakamayaman na tao, hindi mo rin masisisi si Kiko sa murang edad, no? Wala pa yatang 30 anyos tong bata na to. Ganyan kagad kabigat ang kanyang siguro sa susunod medyo pag-iisipan. Tayo na mismo yung magano, no? Ito ang sinasabi ni Kiko. Yun yung problema no? Yung naka-all out support ka, akala mo hanggang sa huli, lalaban si Kiko. Yung pala, na Anjo Iliana tayo. Di ba kamakailan lang? Si Anjo, akala mo, ibubulgar kita, Tito Sen. Sasabihin ko kung sino yung kabetchin mo dyan sa Itbulaga. Ganun Tayo naman, sabik na sabik. Sige na, ibulgar mo na yan. Ibulgar mo na yung tutasin na yan. Alam mo talaga palaban. Sabay sinabi ni Anjo Iliana na, ano yung sinabi ni Anjo Iliana? Nawalan talaga na ako ng gana kay Anjo. Pero iba kasi to Iba kasi yung laban kay Razon Talagang susukuan mo siguro. Hindi po natin siya, no? Opo, siguro, ano ba sabi ni Anjo? Nakalimutan ko na yung sinabi niya na wala namang kabit. Ano sinabi niya? Hindi, sa prank May sinabi si Anjo Iliana kaya po, ito lang ang natin, no? Ito lang po ang conclusion ko. Bluff ng bluff lang daw siya. Yung ba sinabi ni Anjo? Okay, ito lang po ang naging conclusion ko dito. Talagang mahirap po talaga kalaban yung no? Yung buong gobyerno,
at saka yung buong oligarko, isang apelyido lang po talaga yung matatag na bluff, nag-bluff lang siya. Kaya ang hirap din ano eh, no? Ang hirap din ngayon nag-sorry naman kasi sabi ko nga kung may ebidensya siya na nanuhol talaga si Rason, bakit siya magsosorry? Ay nako, pressure talaga. Grabe po, pressure. Siguro meron din binabanggit niya kasi yung sulat ng tatay niya. Baka nakokonsensya rin dahil sa namayapa niyang ama. Sinabi niya na wala naman daw intention si Rason katulad ng sinasabi niya. Hindi natin alam mga kapatid, no, kung ano ang tumatakbo sa murang isipan ni Kiko Barsaga, pero ganun pa man proud pa rin tayo na sumuporta tayo sa kanya. Pero sa mga susunod medyo sasalain na rin. Kasi sa totoo lang po, pinagtulungan talaga siya eh, di ba? Kung hindi ka talaga matatag. Sabi ko sana matatag sila. Alam natin yung pressure na ginagawa sa kanila, buong ano yun, no? Lahat ng mga congressman na pwedeng umatake. Siguro pahinga saglit, choose your battle. Yung mga politiko lang. Pero salamat pa rin Kiko sa magandang laban kasi kahit papano lumabang ka naman talaga eh. Talaga namang sinakripisyo mo nga yung pagiging congressman mo eh. Siguro yung expulsion, napakahirap na pong no? Napakahirap na pong tanggapin na matatanggal siya sa kongreso dahil binanatan niya si Rason. Thank you very much muna kay Dudski na nagbigay sa atin ng pangkape. Ito po ang sabi ni Dudski, shoutout Boss Buds from Florida. Ito coffee, unang nagpakape. Maraming salamat Dudski sa $199 na pangkape. Okay, marami po nangyari kahapon at isa lang po ang natiyak natin sa tsorya po natin o sa pahula po natin na ilalaglag ba ni Lacson si Martin? Malino na po ngayon. Inabsuelto. Yung palabas ni mas matindi pa yung pasabog sa sa introduction eh. May nalalaman pa siyang what the F, 'di ba? What the F. Okay. Alam na po natin ngayon na naganap, hindi po nilaglag si Martin, bagkus tila inaabsuelto ng Blue Ribbon Committee si Martin kasi nagpahayag na hindi sapat, no? Hindi sapat yung mga testigong ayaw magpakita ng muka para idiin si Martin Romualdez. Kasi hindi nyo naman sinusundan yung halimbawa, nabanggit ba ni Diskaya si Martin Romualdez? Nabanggit. Binibigyan ba ng pera si Martin? Binibigyan. May binanggit bang pangalan? Kay Martin ba binibigay yung pera? Hindi daw. Meron nagkiklaim na yung pera na kinukuha nila sa Diskaya ay para kay Martin. Bakit hindi ipatawag yung tao na yun? Bakit hindi isubpina? Si Gutesa, kung nawawala na si Gutesa, may mga binanggit si Gutesa ng mga pangalan. Bakit hindi imbitahan? Sa kasawiang palad, parang gumawa ng issue na wala naman sa original na script. Wala namang nagtutukoy, wala naman na krimen na di umano ginawa ron si Martin Romualdez. Doon po inimbestigahan ako tingin ko non-crime yun eh. Ano ngayon kung may bumili ng property na
Sila pa nga nagsabi, 'di ba, na sinabi lang na Martin, hindi naman natin alam kung kay Martin talaga 'yun. Talagang ano po, aminado si Lacson na hindi sapat 'yun para makasuhan si Martin. Kaya bahala na raw yung NBI. In the first place, bakit tayo nag-aksaya ng panahon? Bakit tayo nag-aksaya ng panahon na mag-imbestiga na alam na natin sa simula't simula pa, Senator Lacson, ikaw po yung nag-introduce dyan sa dalawa na yan. No? Hindi po kami, hindi po si Marcoleta. Ikaw mismo ang nagsabi na may lumapit sa'yo. There and then, kung alam mo namang walang kinalaman sa flood control, yung ititestigo nila, kung alam mo naman na wala namang katotoran, hindi naman makakapagdiin, it's too late na, ang dami na. Napunan nyo ba? Ito mga obserbasyon ko lang, no? Ang obserbasyon ko po na malinaw pa, bakit Bulacan pa rin? Bakit hindi po tayo kumuha naman ng halimbawa sa Ilocos Norte, di ba? O kaya sa Baguio, okay. Bakit Bulacan pa rin? Talagang ang purpose nila palabnawin eh. Yung galit ng tao palabnawin. Tapos siguro ano lang, magsalita lang kayo Kiko, magsalita lang kayo Risa, magsalita lang kayo Bam Aquino, mabobor na yung mga tao. Dati po, yung panahon po ni Marcoleta, grabe po ang viewership ng Blue Ribbon Committee. Investigation, antindi po, antataas po. Ngayon, halos mas marami pa nanonood sa akin pag mukha ko lang kaysa doon sa hearing. Nabuisit na nga ako, nainip na rin ako. Putya, ang pangit ng hearing. Tinanggal ko na rin yung live ko nainis lang ako Hanggang ngayon, Bulacan engineers pa rin. Ibig sabihin, walang ibang may kasalanan ng mga DPWH. Ibig sabihin yung DPWH dyan sa Bicol, DPWH sa Ilocos, DPWH sa ibang lugar, wala silang kasalanan lahat. Walang flood control, walang ghost project sa ibang lugar, sa Bulacan lang lahat. Ito pa isa. May warrant of arrest yung Bryce Hernandez kasama si Ramon Revilla at saka yung JP Mendoza. Kahapon dahil testigo sila o hawak sila ng Senado, agad-agad po na nadakip sila. Yung boss po nila, state witness. Boss nila yun. Imagine niyo ang sabi po sa state witness, kung hindi ikaw yung most guilty, di ba? Bawal sa state witness yung most guilty. Pero makukulong dito sa kaso na to, sino po yung ipapakulong ni Alcantara? Sino po yung ituturo ni Alcantara na mas mataas sa kanya? Si Bryce Hernandez po at saka si JP Mendoza ang kanyang tinuturo na sila yung sindikato sa Bulacan. Under mo lang sila Nakakatawa, no? Yung pinuno, sige, focus tayo sa Bulacan kasi sa Bulacan lang ang gusto ni Ping Lacson Focus tayo sa Bulacan. Halimbawa po sa Bulacan, yung pinakamataas po sa Bulacan, yun ang state witness mo. Sino ituturo niya? Yung mga tauhan niya. Ngayon lang po ako nakakita na yung state witness mas mataas pa. Kaya pwede rin si Martin Romualdez na mag-state witness para ituro niya yung mga pangkaraniwang congressman na under niya. Ganun di ba? Ganun yung lumalabas kasi nagsoli
si Alcantara ng pera, si Bryce Hernandez, di ko alam kung nagsoli o hindi, at saka si JP Mendoza. Oh. Ibig sabihin, kahit ikaw yung head nila, hindi ako maniniwala na yung head sa sindikato, sindikato yan, di ba? Under lang ng kanyang underlings, under lang ng yung chief na si Alcantara o pinakamataas na si Alcantara, under lang siya ni Bryce Hernandez na sa normal na buhay, tauhan niya lang. Pero sa sindikato, under siya ni Bryce Hernandez. Ganun ba yung gusto niyong palabasin? Yan ang sinasabi natin na tama si Marcoleta na unahin yung restitution. Kasi nagsoli ng pera kaya qualified. Paano yung mga maraming sinasabi pero hindi nagsoli ng pera? Hindi sila qualified. Okay. Ito pa po ang isa pa, yung Cabral Files, di ba? Yan yung inaabangan natin, madugo. Madugo to dahil testigo si Libiste. Okay. Ngayon, binabanatan po ng mga DDH o Duterte diehard haters. Binabanatan po nila si Marcoleta. Bakit binararaw ni Marcoleta? Binara ni Marcoleta. Si Libiste. Ito po pakinggan muna natin. Hindi po pakinggan. Pakinggan nyo po tong sinabi ng isang DDH. Ala. Ayan. Sabi nito ng isang DDH, one thing I did notice though is how Duterte-leaning senators in the hearing seems to be distancing themselves from Libiste. So dumidistansya raw yung mga Duterte-leaning senators mula kay Libiste. Questioning his credibility as a witness. Ayan. Yan yung dialogue nila eh. Is it because he's now broken brand? I would have thought the Dutertes would celebrate the release of those files if they were as explosive as their operative said they were. Senator Rodante Marcoleta questioned the credibility of Batangas 1st District Leandro Libiste to testify in the contents of the Cabral files during the Senate Blue Ribbon Committee hearing, noting that Libiste is not part of the DPWH and can only testify about he obtained the files. Ito po ang kinote niya na sinabi ni Marcoleta. I don't think he is competent because he is not part of DPWH. He is not even staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. Okay. So, ang pagkakaintindi po ng DDH dyan, hindi po nila pagkakaintindi yan. Yan yung binabasa kanila. Kasi pare-pareho na naman sila. Tinatabla ni Marcoleta mismo si Libiste. Dahil dyan sa pronouncement na I don't think he is competent because he is not part of the DPWH. Okay. Para pagsabayin ko na. Ito naman yung sinabi ni Palsis. Tungkol dyan. Na kilalang kilala po to na Duterte diehard hater. Same din. Ito po.
Rodante Marcoleta said in front of Leandro Libiste or to his face, sinabi raw po sa mukha ni Libiste that Libiste was incompetent, did not have the legal capacity to authenticate the Cabral files since Libiste was not from DPWH or staff of DPWH that handled the files. Hindi naman pumalag si Kong Libiste. Ano ba yan? Kahit kapwa DDS, hindi supportive. Ouch! Okay. So, kung titignan nyo lang, mahilig silang ganyan yung ikakat lang, yung sinabi lang ni Marcoleta na he is not competent. Magbibigay na sila ng interpretasyon. Harap-harapan, binabara ni Marcoleta si Libiste, di ba? Ganun agad yung interpretasyon nila. Harap-harapang binabara ni Marcoleta. Pero ano po ang katotohanan talaga? Pag pinanood nyo po yun, gustong ni Ping Lacson na mag-testify o si Libiste mismo yung magpaliwanag ng laman ng Cabral files. No? Ang kinontra yun ni Marcoleta, yung gustong ipagawa ni Ping. Palibasa si Ping Lacson, hindi naman po siya abogado. Diba? Hindi po siya abogado. So, ang sinasabi lang po ni Marcoleta, standard ano lang po yan para sa mga abogado na hindi ka pwedeng mag-testify sa dokumento na hindi naman ikaw ang gumawa o wala ka namang pirma dun. Diba? Kaya nga po pag nanonood kayo niyan ng mga hearing, unang tinatanong, sino po ba tong kilala nyo po ba to yung nakapirma? Halimbawa, Leandro Libiste. Kilala nyo po ba tong si Leandro Libiste? Opo. Sino to? Ako po yan. Pakitignan nyo nga po kung pirma nyo to. O pag pirma niya yun, ibig sabihin, siya yung gumawa nung papeles na yun. Yung po rito sa papeles na to, ay kayo ay nag-issue ng cheque na ganon-ganon. Okay. Ngayon, tatanungin siya. Magsasalita siya sa Cabral files. Ang sinabi ni Marcoleta, hindi po niya binanatan si Libiste dahil incompetent. Hindi po. Actually, ang binabanatan niya si Ping Lacson. Ang sinasabi niya, hindi kompetento. Bakit mo siya gusto ni Ping Lacson ibulgar ni Libiste yung nilalaman ng Cabral files? Sabi ni Marcoleta, hindi siya competent. Hindi naman siyang gumawa niyan . Alam niyo yun, alimbawa, sinabi niya, ito po yung laman ng Cabral files, tapos tatanungin siya ng mga senador. Paano niya sasagutin yun? Hindi naman siya gumawa nun. Dapat, yung mga taong gumawa nun ang tanungin. Yung mga staff ni Yusek Bernardo. Yusek Cabral. Dahil sila po yung nag-type nun. Sila po yung nag-enter nun. Kaya pinapakita ni Libiste, ito po yung mga encoder. O kung gusto nyong i-follow up yung Cabral, gusto nyong mabulgar sa tao yung Cabral, pwede na yung mga encoder na yun. Pwede na. Yun yung punto doon ni Marcoleta. Hindi po si Libiste. Actually, ang binabanata niya, yung ano ba naman to si Ping Lacson? Hindi niya ba alam yan bilang chairman na hindi pwedeng mag-testify si Libiste? Hindi siya competent. Ibig sabihin ng hindi competent, wala siyang karapatan na mag-testify. Hindi siya competent kasi hindi siya yung gumawa nun.